Ang aming nakita, ang aming narinig, ang aming ibinabalita sa Pilipinas at sa buong mundo. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Dagdag pensyon para sa mga SSS member plano nang ibigay ni President-elect Rodrigo Duterte. Iba't ibang paglabag nakita ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa mga ininspeksyon na school service. Hanggang 3 milyong pisong pabuya handang ibigay ni President-elect Duterte upang masugpo ang mga drug pusher at drug lord. 5 pang suspect sa pagbebenta ng party drugs sa rave concert sa Pasay City na aresto ng National Bureau of Investigation. Mga operatiba ng PNP-AIDG, dismayado sa desisyon ng korte na payagang magpiyansa si Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino. Kapasidad ng hukbong dagat ng Pilipinas mas pinaiigting bunsod ng maritime dispute sa West Philippine Sea. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, unang araw sa buwan ng Hunyo taong 2016. Tayo po ay sabayang napapanood sa 1,360 satellite monitoring centers sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa pamamagitan ng live streaming sa www.untvweb.com. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Tulong muna bago balita! Nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang banggaan ng kotse at motorsiklo sa 13 Martires, Cavite kaninang madaling araw. Ito ang balita ni Sherwin Kulubong. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang dalawang sakay ng motorsiklo matapos mabangga ng kotse sa kahabaan ng Governor's Drive, Corner Hugo Perez, Purok 3, 13 Martires, Cavite kaninang madaling araw. Nagtamo ng sugat sa kamay ang driver ng motorsiklo na si Rogelio Trinidad habang nagasgasan naman sa kamay at braso ang angkas nito na si Mela Rieta. Ayon kay Trinidad, binabagtas nila ang Governor's Drive mula sa NAIA Terminal 3 nang bigla silang banggain ng kotse. Sinabi naman ng driver ng kotse na si Alex Pedria, hindi niya napansin ang motorsiklo dahil madilim sa lugar. Matapos lapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team, ang mga biktima ay dinala ito ng City Ambulance sa 13 Martires Hospital. Kasama ang Cavite News and Rescue Team, Sherwin Kulubong, UNTV News Worldwide. Tulong muna bago balita! Nakahanda ng isulong sa Senado sa pagpasok ng 17th Congress ang mga legislative agenda ukol sa agrikultura. Ito ang balita ni Brian De Paz. Mahigit 100 magsasaka ang nakatakdang matapos sa training program ng Villar Sipag o Social Institute for Poverty Alleviation and Governance. Itinakda sa June 8, 2016 ang formal graduation ng trainees na isasagawa sa Villar Sipag Urban Farm School sa Las Piñas. Sumailalim ang mga ito sa pagsasanay sa pagtatanim at pag-aani ng iba't ibang uri ng gulay, gayon din sa paggamit ng mga makabagong makinarya sa pagtatanim. Ayon kay Senator Cynthia Villar, makatutulong ang mga ganitong uri ng programa para sa food security ng bansa. Para sa ating food security kasi we are one of the most disaster-prone country in the world. Baka yung ating probinsya ma-disaster. At least dito sa Metro Manila, meron tayong source of food kahit na hindi makarating yung mga pagkain na galing sa probinsya. Katuwang ng Villar Sipag ang Allied Botanical Corporation, isang Filipino-owned seed company na may research at development program sa pagsasanay sa mga magsasaka.
Yan ang one of the problem of agriculture in the Philippines na they lack the technology na kailangan nila para makaproduce sila ng marami. Yun ay tinuturo natin dito. Kaya kumukuha tayo ng expert. Kaya naman para sa senadora, malaking bagay na ang ganitong mga programa pang-agrikultura ay nasusuhaya ng mga legislative agenda sa Kongreso. Sa 17th Congress, isusulong ni Senador Villar ang 12 panukalang batas na naglalayong mapatatag ang agricultural sector ng bansa. Kabilang dito ang pagpopromote ng sustainable agriculture tulad ng rainwater harvesting, composting at coconut production. The idea is to bring up their income because the farmers are the poorest in this country. Kailangan itaas natin ang kanilang mga pagkakakitaan para ma-encourage sila to continue their farms because their farm is our hope for food security. Brian De Paz, UNTV News, Worldwide. Samantala, iba't ibang paglabag ang nakita ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa mga school service na ininspeksyon ngayong araw. Ito ang balita ni Monokson. Binalaan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang mga operator ng school service na kinakitaan ng mga paglabag sa regulasyon. Una ang Lasal Green Hills sa mga eskwelahan na ininspeksyon ng LTFRB ngayong araw. Isang school service ang inatasan ng LTFRB na palitan ang fire extinguisher dahil expired na. Ang isa naman ay pinapalitan ng markings dahil outdated na ang hotline number ng LTFRB. Samantalang ang isa pa ay ipinapaayos ang pagkakalagay ng seatbelt. Kailangan ring palitan ang posisyon ng upuan ng school service na ito dahil kailangang front-facing ang mga upuan. Ito kasi hindi na pwede yung ganun eh. Dapat front-facing siya, then individual seatbelts talaga siya. Kasi more on safety tayo sa mga bata. Mayroong ilang operator ang naglagay rin ng CCTV sa kanilang sasakyan kahit hindi ito requirement ng LTFRB. Bagamat may mga nakitang paglabag sa ilang school service, marami naman ang pumasa sa inspeksyon. Ilan sa mga requirement ng LTFRB para pumasa sa kanilang inspeksyon ang mga school service ay ang pagkakaroon ng tinatawag na first aid kit. Meron din dapat early warning device at fire extinguisher. Lahat ng mga bagay na ito ay kailangan upang masiguro ang kaligtasan ng mga estudyante na isinasakay ng mga school service araw-araw. Mayroong mahigit 100 school service sa Lasal Green Hills. Subalit 70 na lamang ang natira dahil phase out na ang iba. Nahirapan din kami na yun tungkol sa pag-phase out na yun dahil yung iba wala nga kakayahan na bumili. Kawawa naman yung mga operator na tinamaan ng phase out. Malaking epekto sa amin. Pinilit naman ni Aling Baby na makabili ng bagong sasakyan upang makapagpatuloy sa kanyang hanap buhay. Binigyan na nga tayo ng 1 year di ba? Para makabili ka ng bago. Yung pang down, pwede naman mag-down ka na ngayon ng konti lang. Kailangan makasunod sila sa pamantayan ng LTFRB hanggang bago magsimula ang klase sa June 13 upang hindi hulihin at i-impound. Mon Hokson, UNTV News Worldwide. Handang magbigay ng pabuya si President-elect Rodrigo Duterte sa mga miyembro ng Philippine National Police o PNP o Armed Forces of the Philippines o AFP sa makahuhuli at makapapatay sa mga drug pusher at drug lords. Ito ang balita ni Nel Maribuho. Inulit ni President-elect Rodrigo Duterte na pangunahin niyang polisiya ang pagsugpo sa krimen at illegal drugs sa bansa. Kaugnay nito, sinabi ng incoming president na handa siyang magbigay ng hanggang 3 milyong pisong pabuya sa mga tauhan ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines kapalit ng mahuhuling drug pusher o drug lords. May 3 million ako sa mga drug lords. Ang susundin lang nila, I'm sure that the entire Philippines is listening, ang problema lang nila is gaano kadali. But I'm not saying that you kill them, but the order is dead or alive. Itong supervising na drugista, you get about 2. Ngayon, kung medyo sa second echelon lang yan, branch na 1 million.
Ayon kay Duterte, kukunin ang pondo para sa reward o pabuya sa mga donasyon sa kanya noong eleksyon. So, election yun. Bakit ko i-report doon sa eleksyon na hindi man kanila yan, hindi mo rin akin? Gastusin ko. Binigyan diin ni Duterte na dapat naaayon sa batas ang pagsasagawa ng mga operasyon laban sa droga. Plano rin ni Duterte na gamitin ang AFP laban sa pagsugpo sa iligal na droga. Hihilingin din ng uupong Pangulo ng Bansa sa Kongreso na amyendahan ang probation law at ma-exempt ang mga drug case. Ang probation law ay nagsisilbing takbuhan ng mga drug pusher upang makapagpiyansa. I will remove it from the ambit of the probation law. Yan ang ano ninyo eh. Kasi mag-probation lang kayo, report kayo, no? At this time, you go to jail. Maximum, minimum mo, sabihin ko Congress, minimum ko is 2 years and 1 day up. Nel Maribuhok, UNTV News Worldwide. Samantala, kilala na ng Anti-Illegal Drugs Group ng Philippine National Police o PNP ang tenant sa bahay na ginawang Shabu Laboratory sa Angeles, Pampanga na sinalakay kahapon. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Inilabas na ng Philippine National Police Anti-Illegal Drugs Group ang composite sketch ng Chinese national na umupa sa bahay na ni-raid kahapon sa Angeles City, Pampanga. Ayon kay AIDG Chief of Staff, Police Senior Superintendent Leonardo Suwan, mismong ang may-ari ng bahay na si Attorney Orlando Pangilinan ang nagbigay ng deskripsyon at impormasyon sa suspect na nakilalang si C.G. Jin alias Michael, isang Chinese national. Identified naman natin actually kung sino nag-ooperate noon. Meron tayong mga pangalan. Base doon sa atin na tulong ng ating counterpart, the Taiwanese police attaché, ma-identify natin yan. At saka identify na natin kung sino yung umupa ng bahay. Siyempre, isasama natin doon sa demanda yan. Base sa lease contract ng bahay, nagsimulang umupa ang grupo ni na Michael kay Attorney Pangilinan noong July 10, 2015 sa halagang 25,000 pesos kada buwan. Naniniwala ang AIDG na nasa bansa pa ito kaya nakikipag-ugnayan na sila sa Bureau of Immigration upang ma-issuehan si Michael ng whole departure order para hindi na makalabas pa ng bansa. Yan ang nilalakad namin ngayon para ma-document lahat. Kaugnay nito, kinumpirma ni Suwan na nagsasagawa pa sila ng mga surveillance dahil naniniwala silang may ibang lugar pang pinagtataguan ng illegal drugs ang mga suspect base sa mga kemikal na nakumpiska nila kahapon. Kung napatuyo ang mga nakumpiskang liquid shabu kahapon, ani Suwan, aabot ito sa 225 kilos. Leia Ilagan, UNTV News, Worldwide. Inatasan ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang mga lokal na opisyal na kilalanin at magkaroon ng rehistro sa mga dayuhang tumitira sa bawat barangay. Ito ay kasunod na rin ng pagkakadiskubre sa umanay Shabu Laboratories na ino-operate ng mga banyaga. Ito ang balita ni Brian Lacanlale. Naglabas ng direktiba ang Department of the Interior and Local Government para sa mga opisyal ng barangay hinggil sa pagpapatupad ng mahigpit na monitoring sa mga dayuhan sa kani-kanilang mga nasasakupan. Ito ay kasunod na rin ng pagkadiskubre ng pagawaan ng iligal na droga sa Angeles City, Pampanga na umano'y ino-operate ng Chinese at Taiwanese nationals. Ayon kay outgoing DILG Secretary Melcin N. Sarmiento, obligasyon ng mga lokal na opisyal na kilalanin at irehistro ang mga dayuhang bumibisita o tumitira sa barangay upang malaman kung lehitimo ang dahilan ng kanilang pananatili sa lugar. Kailangan kasama ito sa security plan ng ginagawa ng bawat kapitan para masiguro ang seguridad ng kanilang lugar. Foreign nationals included, dapat marehistro yan. Mahigit sa 1 bilyong pisong liquid shabu at iba pang kemikal ang nasamsam ng mga otoridad matapos salakayin ng isang bahay na umano'y ginagawang shabu lab sa isang subdivision sa Santo Domingo, Angeles City. Pag-aari ng isang attorney Orlando Pangilinan ng bahay at pinapaupahan umano sa ilang Taiwanese at Chinese nationals na nagsabing mag-aaral sa kalapit na foreign school.
Actually, wala akong alam na ganitong may nangyayari rito. At hindi ko alam kung sino nangupa. Ngayon ko lang nalaman na si Atty. Pangilinan pala. Ayon kay Secretary Sarmiento, malaki ang papel na ginagampanan ng komunidad upang masugpo ang mga ilegal na gawain, kaya't hinihikayat niya ang publiko na makiisa sa kampanya ng pamahalaan. Sa 5 pillars of the criminal justice system, komunidad ang pinaka-importante doon. Kung bawat residente lang nagsusumbong at nagtiwala sa ating kapulisan, masusugpo natin na masusugpo ito. Pero kung maging passive tayo, reklamo tayo ng reklamo, pero hindi naman tayo nagsusumbong, paano po tayo makakatulong? Sa ulat ng DILG, ngayong taon lamang ay nasa 562 kilos na ng illegal na droga ang nakukumpiska sa isinagawang mga raid. Ngunit hindi pa kasama rito ang nasabat sa Angeles City kahapon dahil hindi pa tapos ang inventory. 17,638 naman ang naaaresto sa paglabag sa batas kontra illegal na droga, habang 22 umano'y drug pusher naman ang napatay matapos umanong manlaban sa mga otoridad. Brian Lacadlale, UNTV News Worldwide. Malaking hamon para sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang paglaban sa iligal na droga sa Cordillera Region dahil sa umano'y malalaki at nakatagong marijuana plantations sa lugar. Nababahala rin sila sa patuloy na pagdami ng mga barangay na apektado ng illegal drugs operation. Ito ang balita ni Grace Doctolero. Matagal ng problema sa Cordillera Region ang talamak na bentahan ng marijuana dahil sa umano'y marijuana plantation sa lugar. Ayon kay Philippine Drug Enforcement Agency Cordillera, Regional Director 3 Juvenal Azurin, malaking hamon para sa kanilang pagsugpo sa illegal na droga dahil malalaki at nakatago ang taniman ng marijuana sa rehiyon, partikular na sa Kibungan at Bacon sa Benguet. Ang marijuana ay pumapangalawa sa methamphetamine hydrochloride o shabu sa most abused drug sa buong rehiyon. Unang-una kasi naging culture na ng mga kababayan natin yan sa part ng Benguet. But ang intervention na ginagawa ng law enforcement units, yung destruction ng at saka paglolocate ng mga plantation sites. Iniulat rin ng PDEA ang pagdami ng mga barangay na apektado ng illegal drugs operations sa Cordillera. Mula 124 noong 2015, nasa 136 na ito ngayon at ang pinakamarami ay naitala sa Baguio City. Sa isinagawa naman nilang mahigit 70 operasyon mula Enero hanggang Abril 2016, 46 ang nagresulta sa pagkakakumpiska ng mga shabu habang 26 naman ay marijuana. Sana maging priority talaga ang problema natin sa droga. Hopefully mabawasan at madaming matakot na, no? Dahil yun nga, maraming buhay ang sinisira. So hindi lang dapat sa law enforcement side manggagaling ang efforts, dapat tayong lahat. Tinataya namang aabot sa 180 million ang halaga ng sinunog na marijuana sa 7 magkakahiwalay na eradication operations ng PDEA sa loob ng 4 na buwan. Sa mga magulang na katulad ko, dapat pagtingin yung strong ties ng families. Dahil dyan nasisira or umaalis yung mga anak natin para tumikim ng illegal na droga. Once na nahook na sila dyan, medyo mahirapan na sila. Na-identify na rin ng PDEA ang umano'y 4 na local drug groups sa Baguio at Benguet, ngunit tumanggi muna silang isa publiko ito. Mula Benguet, Grace Doctolero, UNTV News Worldwide. Pinayagang magpiyansa ng Quezon City Regional Trial Court si Marine Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino habang sumasailalim sa preliminary investigation ang mga reklamong isinampa sa kanya matapos maaresto sa isang shabu laboratory sa Maynila. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Pinagbigyan ng Quezon City RTC Branch 82 ang hiling na makapagpiyansa ni Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino habang sumasailalim sa preliminary investigation ang mga reklamong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act na isinampa laban sa kanya. May kinalaman ito sa pagkakaaresto kay Marcelino sa isang paggawa ng shabu sa Santa Cruz, Manila nitong nakarang Enero.
Batay sa resolusyong inilabas ni Presiding Judge Lynn Ebora Cacha, may karapatang magpiyansa si Marcelino dahil wala pang nakasampang kaso laban dito. Katwiran ng korte kung pinapayagang magpiyansa ang isang akusado sa non-bailable offense kapag mahina ang ebidensya, lalong may karapatang makapagpiyansa si Marcelino dahil wala pang kasong naisasampa sa kanya at wala pang finding ng probable cause ang DOJ sa isinampang mga reklamo ng PDEA at PNP Anti-Illegal Drugs Group. Hindi rin anya na ipakita ng prosecution na posibleng takasan ni Marcelino ang reklamong isinampa sa kanya, bukod pa sa opisyal ito ng Philippine Navy at nasa bansa ang kanyang pamilya. 1 milyong piso ang itinakdang piyansa ng korte para sa pansamantalang paglaya ni Marcelino. Bukod dito, nagbigay din ng mga kondisyon ang korte. Dapat isuko ni Marcelino sa korte ang kanyang passport at maglalabas ang korte ng whole departure order laban sa kanya. Dapat ding mangako si Marcelino na dadalo siya sa bawat pagdinig ng DOJ at ang korte patungkol sa reklamo at dapat ipagbigay alam niya sa korte kung lilipat siya ng tirahan. Samantala, hindi naman pinagbigyan ang hiling na makapagpiyansa ng Chinese national na si Yan Yishu alias Randy na kasamang naaresto ni Marcelino. Ayon sa korte, bagamat wala pa rin kaso si alias Randy, malakas ang ebidensya laban dito. Magugunitang may hawak-hawak na shabu si alias Randy nang ito ay maaresto at sa kanya nakuha ang mga susi ng bahay at sasakyan kung saan natagpuan ang mga kontrabando. Bukod dito, may posibilidad rin na tumakas ito palabas ng bansa kapag pinayagang magpiyansa. Roderick Mendoza, UNTV News Worldwide. At sa kaugnay na balita, bumaba ang moral ng mga tauhan ng Philippine National Police Anti-Illegal Drugs Group sa pagpayag ng korte na makapagpiyansa si Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino. Subalit plano naman nilang maghain ng motion for reconsideration upang pigilang makalaya ito pansamantala. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Dismayado na may halong lungkot ang nararamdaman ng mga operatiba ng Philippine National Police Anti-Illegal Drugs Group sa desisyon ng Quezon City RTC Branch 82 na payagang magpiyansa ng 1 milyong piso si Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino. Ayon kay AIDG Chief of Staff Police Senior Superintendent Leonardo Suwan, hindi nila maiiwasang madismaya lalo't itinataya nila ang kanilang buhay sa mga operasyong ginagawa nila. Disgusting. Pero gusto ko pong makita yung decision ng korte. Bakit ginamit ng bail? Bakit siya lang? Bakit hindi silang dalawa? Yun ang gusto namin malaman. Kasi parehas sila nasa loob ng Shabu Laboratory. Bunsod nito, maghahain ng motion for reconsideration ang PNP-AIDG upang pigilan ang napipintong paglaya ni Marcelino. Ayon kay AIDG Legal and Investigation Division Chief, Police Superintendent Enrico Rigor, posibleng may nakaligtaan ang hukom sa mga ipinasa nilang ebidensya laban kay Marcelino kaya pinagbigyan ang bail petition nito. File muna tayo ng motion for reconsideration, baka sakaling mai-reconsider kung ano man yung mga hindi posibleng nabigyan ng pansin ng judge. Sinabi pa ni Rigor na nakapagtatakang pinayagang magpiyansa si Marcelino gayong denied ang petition for bail ng kasama nitong Chinese na si Yan Yishu alias Randy. Aniya, pareho ang isinampa nilang kaso at isinumiting ebidensya sa korte laban kina Marcelino at Randy kaya't kukwestiyonin nila kung bakit magkaiba ang desisyon ng korte sa bail petition ng mga ito. Si Marcelino at Randy ay kinasuhan ng paglabag sa Section 8 Manufacture of Dangerous Drugs, Section 11 Possession at Section 26 Conspiracy ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 matapos mahuli ng pinagsanib na puwersa ng PNP, AIDG at PDEA sa isang townhouse na ginawang Shabu Laboratory sa Santa Cruz, Manila noong Enero, kung saan nakumpiska ang 76 na kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 380 million pesos. Lea Ilagan, UNTV News, Worldwide. Susunod sa ito ang balita. Posibleng pagharang ng Commission on Appointments sa ilang incoming cabinet members hindi ikinababahala ni President-elect Duterte. Mga malalaking pagbabago sa Philippine Navy ipinagmalaki ni Pangulong Aquino.
Nagbabalik ang Ito ang Balita. Para sa mga papauwi po, alamin muna natin ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras na ito. Mula sa G. Araneta, Quezon City, ito ang balita ni Monokson Live. Mon, kamusta na sitwasyon dyan? Magandang hapon, Attorney Reg. Umabot na dito ngayon sa intersection ng Quezon Avenue at Araneta itong Skyway Stage 3 project na proyekto ng pamahalaan. Makakatulong ito para mas mapabilis ang biyahe magmula dyan sa may South Luzon Expressway papunta naman dito sa North Luzon Expressway. Bali sa ngayon ay medyo nagkakaroon lang ng counting delay lalo na dun sa buong kahabaan ng G. Araneta dahil kinain ng construction itong dalawang linya sa may bahagi na ito ng G. Araneta. Tingnan natin muna yung sitwasyon ng traffic dito sa may area naman ng Quezon Avenue. Kung mapapansin nyo dito sa aking likuran, nagkakaroon ng konting delay dahil tinanggal na ng MMDA maging itong area na ito yung dinereklamo na traffic light na naharangan daw ng footbridge ay tinanggal na ng MMDA. Sa ngayon ay nagagamit na ito dito sa mga pupunta sa may area ng Santa Mesa. Kaya yung dati inirereklamo nila na kung bakit daw natatakpan ng traffic light o ng footbridge itong traffic light, ang dahilan ay inihahanda pala ito ng MMDA para dun sa gagawing Skyway Stage 3 project. Sa ngayon, ang tanging problema lang talaga dito sa bahaging ito ng G. Araneta ay yung limited na lane na nadadaanan ng mga sasakyan, lalo na dun sa mga pupunta ng Santa Mesa. Pero doon naman sa pupunta ng Roosevelt, dyan sa may San Francisco del Monte, sa may area na yan, ay wala maging problema dahil kakaunti lang naman itong mga sasakyan sa lugar na yan. Yung nakikita naman dito sa may area na ito ng bahagi ng Quezon Ave papunta ng Espanya, yung ibabaw at yung ilalim naman, ay wala maging problema dahil maluwag ang daloy ng mga sasakyan maging yung kabilang lane. Doon naman sa area ng papunta ng Maynila, malapit po dyan sa Welcome Rotunda, wala rin masyado maging problema maliban na lamang sa mga babalik ng Quezon City na magmumula naman dyan sa may Quezon Boulevard at dyan sa may Quiapo. Ang kahabaan ng Espanya, may kaunting pagbagal sa daloy ng mga sasakyan pa eastbound dyan po papunta sa may area naman ng Elliptical Road. Itong area naman malapit po dyan sa Elliptical Road papunta naman ng Maynila, may kaunting pagbagal po sa area ng Elliptical Road going po ng EDSA, pero makalagpas naman po ng EDSA, maging maluwag naman ang inyong mga pagbiyahe hanggang makarating naman kayo dyan sa may kanto ng West Avenue, Roosevelt at hanggang dito sa may area ng G. Araneta. Attorney Reg, isa rin sa problema ngayon dito sa lugar na ito, meron kasi nakalagay ang MMDA na walang tawiran dito at may multangan na 500, gamitin ang footbridge. Pero sa nakikita ko ngayon, walang gumagamit ng footbridge. Lahat dito tumatawid sa ibaba, delikado para sa mga commuters o yun sa mga pedestrian. Kaya kung meron naman tayong mga taga-MMDA na nanonood ngayon, sana makapagpapunta ng mga tauhan dito dahil talagang lahat ng tao walang gumagamit ng footbridge. Dito lamang sila tumatawid mismo sa may intersection ng G. Araneta at Quezon Avenue. Paalala, sa lahat ng sasakyan, ang plate number tatapos sa 5 at 6, bawal po hanggang mamayang alas 7 ng gabi sa lahat po ng lansangan sa Metro Manila. Yan ang ating traffic update. Balik sa iyo, Attorney Reg. Maraming salamat, Monokso. Nag-uulat ng live mula sa G. Araneta Avenue sa Quezon City. Sa ibang balita, may pag-asa pang matamasa ng mga SSS pensioner ang dagdag pensyon matapos sabihin ni President-elect Rodrigo Duterte na handa siyang ipatupad ito sa ilalim ng kanyang administrasyon. At upang ibigay sa atin ang detalye sa ulat na yan, kasama natin sa studio ang ating senior correspondent na si Grace Casin. Grace? Yes, good evening, Attorney Reg. Hindi pa nga tapos yung laban ng mga miyembro ng SSS dahil nitong nakaraan lang o kagabi sinabi ni President-elect Rodrigo Duterte na ipagkakaloob niya yung dagdag 2,000 pesos na increase para sa mga SSS pensioner. Pakinggan natin si President-elect Rodrigo Duterte. Yes, I will increase it kasi yung alam mo, dapat binigayan. Because kasi while we are able-bodied, younger days, we can work. We give our money retained so that we will have something to go by.
Attorney, paliwanag ni Duterte dyan, masyado nang malaki yung gastusin ngayon ng mga senior citizen. Marami silang gastusin katulad ng mga gamot. And then wala na rin silang kapasidad na makapagtrabaho. Kaya malaking tulong ito para sa kanila. Pakinggan ulit natin si President-elect Duterte. Ngayon, kung ang medisina ngayon, if you only have about 2,000, what can you buy? Even for yung mga high blood, diabetes, heart, maintenance. Attorney, nakausap natin yung isa sa mga SSS pensioner kanina at ikinatuwa nga nila yung balita na to dahil kahit papaano ay makakatulong ito sa kanila pambili ng kanilang mga gamot. Kaya ngayon pa lang, hindi pa man nauupo si President Duterte, President-elect Duterte ay pinasasalamatan na nila ito. Pakinggan natin ang isa sa SSS pensioner na si Lola Virginia. Makakatulong sa kahit maliit na bagay, pwede pandagdag sa binibili namin kung ano yung kailangan namin. Opo. Nagpapasalamat na kami dahil matutupad na rin yung aming kahilingan na ano. Attorney, ngayong June 6 muling magkukunvene ang session and then muling ipupush ni Congressman Nery Colmenares yung pag-override sa veto ni Pangulong Aquino. Kung saan sabi niya nga ay meron na siyang 119 na mga kongresistang lumagda doon sa kanyang motion para i-override ang veto. At ayon nga sa kanya, kumpiyansa naman siya na sa pagtatapos ng sesyon sa Senate adjournment ay maraming kongresista ang papasok dito. Samantala, kung hindi naman naaabot na maipasa o ma-override yung veto na yan, isusulong ulit yan sa 17th Congress kung saan back to zero ulit. Kailangan ulit dumaan sa committee. After ng committee, kailangan mabasa ng second, third reading at ipasa sa Kongreso bago maging isang ganap na batas, bago tuluyang maimplementa sa ilalim ng Duterte administration. Pakinggan natin si Congressman Nery Colmenares. Supportive nga si President Duterte, so I'm sure the 2,000 increase will go smooth naman sa under his term. Yan si Congressman Nery Colmenares. Grace, kasi parang definite na dito si incoming President Rodrigo Duterte pa nasabihin niya na i-increasean na to, no? Without even seeing yet the books, no? Kung meron bang budget na maalat, na natitira pa ang DBM, etc. May chance pa bang maiba ang kanyang stand dito kung sakaling maipakita sa kanya yung mga rason na ipinakita rin kay Presidente Aquino nung nakahain ito para sa signature niya? Sa ngayon, attorney, sigurado na si President-elect Duterte dahil alam naman natin na talagang malapit siya sa mga may hirap, dun sa mga nangangailangan. Sinasabi niya naman na kung may mga problema kung saan kukunin ang fund, sigurado naman na pwedeng merong pagkunan yan na hindi kukunin doon sa mga kasalukuyang members ng SSS na itataas yung pension nila. Kaya sinasabi niya nga na kabilang na yan sa pag-aaralan nila once na maupo na siya bilang presidente. Tapos etong panukalang batas na ito, no, kapag hindi na ito ma-veto, no, yung hindi pinirmahan ni Presidente Aquino, ito ay magiging panibagong bill na naman. At kapag sumampa ito, no, sa Kongreso, magiging part ba ito ng legislative agenda ni incoming President Duterte? Yes, attorney, kasama yan sa mga priority bills na isa sa isusulong nila once na pumasok na ang 17th Congress sa July. Maraming salamat, Grace Casin, para sa ulat na yan. Sa iba pang balita, na-aresto ng mga otoridad ng National Bureau of Investigation o NBI ang 5 pang suspect na umano'y nagbenta rin ng party drug sa rave concert sa Pasay City. Ito ang balita ni Joan Nano. Nadakip ng National Bureau of Investigation o NBI ang 5 pang sospek na pinaniniwala ang sangkot sa paggawa at pagbebenta ng party drugs sa Close Up Forever Summer Concert sa Pasay City kung saan 5 tao ang namatay. Kinilala ang mga sospek na sina Sergio Villanueva, Mark Dean, Erica Valbuena, Tomas Salili at Martin Di Macali na pawang mga nasa edad 20 hanggang 33 anyos. Nahuli ang mga sospek sa isinagawang buy-bust operation kagabi ng NBI sa isang condominium unit sa Parañaque City. At in-identify nitong batang ito kung kanino siya bumili or sino ang nagbenta sa kanya ng drugs na ininom nila noong gabi ng concert na yan. During the tactical interrogation, all of this, actually 6 sila, nakatakas yung isa. All of them were present during the Pasay concert.
Nakumpiska sa mga ito ang iba't ibang sangkap sa paggawa ng synthetic drugs tulad ng ecstasy, shabu, marijuana at sari-saring drug paraphernalias. Batay sa investigasyon ng NBI, sinasabing nagsusuplay umano ang grupo sa iba't ibang party clubs at malalaking parties na ginaganap dito sa Metro Manila. Napag-alaman ring may kaugnayan ng mga ito sa foreign drug syndicate. It would seem that they belong to a well-off family because the couple resides in a boss condominium somewhere in the south. At may mga pumupunta daw po dyan na celebrities. Ayon sa NBI, hinihinalang kasabwat rin ni Joshua Habalo sa pagbebenta ng iligal na droga sa concert ang mga nahuling sospek. Inaalam pa rin ng mga otoridad kung kasama ang mga ito sa mga pangalan at grupo na ibinigay ni Habalo. Si Habalo ang unang sospek na naaresto ng NBI noong Biyernes ng gabi sa isang event sa Remington Hotel sa Pasay City sa pamamagitan naman ng isang entrapment operation. Nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga nadakip na sospek. Joan Nano, UNTV News, Worldwide. Hindi naman nababahala si President-elect Rodrigo Duterte sakaling harangin ng Commission on Appointments ang mga itinalaga niyang miyembro ng kanyang gabinete. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Ipinakilala na ni President-elect Rodrigo Duterte ang mga miyembro ng kanyang official family. Ang mga ito ang makatutulong ni Duterte sa pagpapatupad ng mga programa ng pamahalaan para sa buong sambayan ng Pilipino. Gayunpaman, itinatadhana ng saligang batas na dadaan pa rin sa Commission on Appointment ang mga taong napili ng incoming President para sa mga executive department, ambassadors o maging ang opisyal ng armed forces mula sa ranggong colonel o naval captain. Hindi naman nababahala si President-elect Duterte sa prosesong ito sa kabila na ilan sa kanyang mga napili sa gabinete ay may mga kumukwestiyon. Kabilang dito sina incoming DSWD Secretary Judy Taguiwalo at dating Anak Pawis Representative Rafael Mariano na ini-appoint sa Department of Agrarian Reform. Ang mga ito ay pawang mga rekomendado ng National Democratic Front of the Philippines o NDFP kay Duterte. Galing sabihin ko sa kanila, bakit? What's wrong with Lorenzana? O what's wrong with Sanay Dominguez? O what's wrong with Jokno? Bakit? Mayroon ba kayo? Do you know of somebody who can replace them? Pero gusto ninyo kayo magturo, di kayo lang. Kayo na ang presidente. Or after they are bypassed, then I reappoint them. 22 sa mga miyembro ng gabinete ang kailangang dumaan sa CA ang kumpirmasyon. Kabilang dito ang Executive Secretary at ang lahat ng Executive Department. Kung hindi man mako-confirm ang isang appointee ay mananatili siya sa acting capacity hanggat patuloy rin siyang pinagkakatiwalaan ng Pangulo. Tiniyak naman ni Duterte na ang kanyang napili ay batay sa kanilang mga naipakita ng kakayahan at dahil na rin sa tiwala niya sa mga ito sa pagpapatupad ng magiging programa ng incoming administration. Sinasabi nila kababayan, kasama, kabarkada. No, they are not. Wala, hindi ko kabarkada. I just know him. Nel Maribuhok, UNTV News Worldwide. Ipinagmalaki ni outgoing President Benigno Aquino III ang maraming pagbabago na nagawa ng kanyang administrasyon sa Philippine Navy. Ito ang balita ni Darlene Basingan. Nagpaalam na sa Philippine Navy si Pangulong Aquino sa ika-118 anibersaryo nito kanina. Sa kanyang talumpati, ipinagmalaki ng Pangulo ang mga naging pagbabago sa hukbong dagat ng Pilipinas na kinabibilangan ng mga bagong kagamitan at mga barko. Pinasagla natin ang inyong surface fleet, gumanda na ang ating air arm, binubuhay na natin ang ating anti-submarine capability. At ang lahat ng ito, nagagamit na natin sa national security operations. Ipinagmalaki rin ng Pangulo na 60.14 billion pesos ang inilaan ng kanyang administrasyon para sa modernisasyon ng AFP. Halos doble anya ito sa pinagsama-sama ng pondong inilaan ng tatlong nakalipas sa administrasyon para sa sandatahang lakas. Sa halagang ito, 68 proyekto na ang naipatupad sa ilalim ng AFP Modernization and Capability Upgrade.
2 Del Pilar class frigates at ang bagong komisyon lamang na landing dock vessel at 5 landing heavy craft ang ilan lamang sa mga naidagdag na barko sa Philippine Navy. Ayon sa outgoing president, may mga darating pa tulad ng 2 anti-submarine warfare capable helicopters at isang general-purpose oceanographic research vessel. Mula sa World War II era, naisulong natin ang Navy sa modern era. Lubos naman ang pasasalamat ng Philippine Navy sa outgoing president. Today we stand proud because we are a far cry from the old decrepit Navy that we once were. We are a Navy poised for modernization, and our shared aspiration of a strong and credible Navy is almost at hand. And this would not have been possible without the support of our President Benigno Aquino. Sir, mula sa inyong hukbong dagat, maraming salamat po. Sa kanyang pamamaalam kanina, pinasalamatan rin ni Pangulong Aquino ang Philippine Navy dahil sa taus-pusong serbisyong ibinigay nito sa bayan. Umaasa din si Pangulong Aquino na ipagpapatuloy ng susunod na administrasyon ang modernisasyon sa Armed Forces of the Philippines. Darlene Basingan, UNTV News Worldwide. Samantala, mas pinalakas pa ang kapasidad ng hukbong dagat ng Pilipinas dahil sa hamon ng maritime dispute sa West Philippine Sea. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Huling military event na dinaluhan ni Pangulong Benigno Aquino III bilang Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines ang pagdiriwang ng ika-118 anibersaryo ng pagkakatatag ng hukbong dagat ng Pilipinas. Kasabay ng pagdiriwang, buong pagmamalaki rin ng outgoing president at hukbong dagat sa commissioning ng kauna-unahan, pinakabago at pinakamalaking landing dock vessel nito, ang barko ng Republika ng Pilipinas Tarlac LD Zig-01. Kumpara sa mga nauna nating barko, mas mabilis ito, mas maasahan at mas marami ang kayang ikarga. Napakalaki po na may tutulong ito sa pagsiservisyo ng ating hukbo. Sa laki ng barko, kaya nitong mag-transport ng 500 tauhan ng militar bukod pa sa ship crew, mga cargo at military vehicles. 3 helicopters din ang kaya nitong ilulan. Matagal nang pinapangarap ng mga tauhan ng hukbong dagat ng Pilipinas na magkaroon ng ganitong kapasidad na magagamit sa military naval operations at bilang floating command and control ng hukbo, lalo na sa panahon ng kalamidad. Samantala, nakomisyon na rin ang 3 acquired na landing craft heavy vessels mula sa Australia. Tinawag naman ang mga itong BRP Waray LC-288, BRP Iwak LC-289 at BRP Agta LC-290. 270 million pesos ang halaga ng 3 landing crafts. Bahagi ito ng ipinangako ng Australian government sa Pilipinas nang manalasa ang bagyong Yolanda. Nauna nang ipagkaloob ng libre ang 2 landing craft heavy noong 2014. Ayon kay Philippine Navy Flag Officer in Command Vice Admiral Cesar Takad, mas kinakailangan ngayon ang pagpapaigting sa kakayahan ng hukbo sa pagharap sa hamon ng maritime dispute sa West Philippine Sea. Kaya sinamantala na rin ng opisyal na pasalamatan ang Administrasyong Aquino sa pagsulong ng modernisasyon ng militar ng bansa. Under your leadership, the Navy saw an unprecedented momentum in the upgrade of our capability since the modernization have started. Year after year, we saw the outpouring of support as our government acquired more and more assets, platforms, and hardwares to boost our Navy's capability. Rosalie Cos, UNTV News Worldwide. at 82 araw na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat
ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. Passport center na ilalaan para lang sa overseas Filipino workers, inihahanda na ng Department of Foreign Affairs. Sa pagkapatuloy ng ito ang balita. Alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, mataas pa rin ba ang mga recorded temperature natin kahit na maulan na? Magandang gabi, Ton Reggie, sa ating mga kasambahay. So far, hindi na gaanong mainit yung ating temperaturang na-experience sa mga nagdaang araw dahil nga sa madalas na mga pag-ulan. Pero above pa rin ito, mahigit pa rin ito dun sa normal na temperatura na nararamdaman pag walang El Nino. Halos sa 34 degrees Celsius din yung ating na-experience dito sa Metro Manila. Tuwing araw, maabot din ng mga 35 to 36 degrees Celsius. At ito ay maaaring maramdaman pa rin sa buwan ng Hunyo. By July, maaaring mas bumaba na kung kailan in-expect na papasok naman itong La Nina, Tornage. Hindi na ganun kainit pero humid pa rin. Sige Ray, ibigay mo ng kabuuan lagay ng panahon sa Magdamag. Narito po ang maglagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung pa rin pong ridge ng high pressure area na nakaka-apekto sa may eastern section ng Luzon at ng Visayas. Sa forecast po ng Pag-asa, ang area po ng Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon makakaranas pa rin po ng partly cloudy to cloudy skies. May mga chance na magkakaroon din po ng isolated rain showers and thunderstorms, lalo na po pag hapon at ganito pong gabi. Sa temperatura naman po, ang area ng Science Garden sa Quezon City, maaari pa rin pong umabot ng 34 degrees Celsius ang maximum temperature. Sa may Tuigaraw 35, sa Baguio po is 24 at sa may area po ng Puerto Princesa sa Palawan hanggang 33 degrees Celsius. Ang Visayas, Baguio, maulap hanggang sa maulap din po ang papawirin at makakaranas naman po dyan ng papulupunong pagulan, pagkidlat at pagkulog. Sa Iloilo City, Metro Cebu, at dito po sa may area ng Tacloban, maaari pa rin po umabot ng 32 o 33 degrees Celsius ang maximum temperature bukas. Ang area naman po ng Mindanao, maganda po ang lagay ng panahon pero may mga chance din po na magkakaroon dyan ng isolated rain showers and thunderstorms. Sa Cagayan de Oro City hanggang 33 degrees Celsius ang maaaring maitalang maximum temperature bukas, gayon din sa Zamboanga City, pero sa Metro Davao 34 degrees Celsius. Ang ating pong sunrise 5:26 AM, ating naman pong sunset 6:22 PM. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po't umaraw, huwag nating kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumalang. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat Ray Pelayo mula sa UNTV Weather Center. Samantala sa ibang balita, bukod sa pagsugpo sa krimen at droga, iminungkahi ni House Speaker Feliciano Belmonte na tutukan rin ng Duterte administration ang pagsulong ng inclusive growth. Ito ang balita ni Victor Cosare. Hinimok ni House Speaker Feliciano Belmonte Jr. ang Duterte administration na hindi lamang ang pagsugpo sa kriminalidad at sa iligal na droga ang pagtuunan ng pansin. Sinabi ni Belmonte na dapat ding isaalang-alang ni incoming President Rodrigo Duterte ang lalo pang pagpapaunlad sa ekonomiya ng bansa na madarama ng ordinaryong mamamayan. Maghanap tayo ng paraan upang maramdaman ng ordinaryong tao na talagang yung bansa niya, as everybody else says, is the fastest growing among the ASEAN countries. In fact, during the first quarter of this year, exceeded China in growth and so forth. Sa ordinaryong tao, mga figures lang ito. Asan? Ginugutom pa rin ako. Ayon kay Belmonte, kung isusulong ng Duterte government ang pag-amyenda sa konstitusyon upang gawing federalismo ang sistema ng gobyerno, pagkakataon na rin ito upang tingnan din ang iba pang aspeto sa saligang batas na kailangan na ring rebisahin. Halimbawa ang pagsilip sa economic provisions ng 1987 Constitution. Nais din ni Belmonte na pag-aralang muli ang Revised Penal Code. Yung Revised Penal Code natin, basically is still the same Code of Crimes, Revised Penal Code na panahon pa ng Kastila, and definitely that should be revisited. Dapat din anyang tiyakin ng Duterte administration na maipapasa sa oras ang budget ng gobyerno kagaya ng ginawa ng 15th at 16th Congress. Victor Cosare, UNTV News, Worldwide.
Malapit nang maging operational ang passport center na inihahanda ng Department of Foreign Affairs o DFA para lang sa mga overseas Filipino worker o OFW. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Isinasaayos na ng Department of Foreign Affairs ang consular office nito sa Ortigas na magiging passport center para lamang sa overseas Filipino worker. Ayon kay DFA spokesperson Charles Jose, tinatapos na lang nila ang ilan pang regular passport appointments bago ito tuluyang gawing main OFW passport center. Balak i-convert yung satellite office natin sa Robinsons Galleria na gawin ito exclusive para sa mga OFWs para mas madaling maging convenient sa kanila. Commercial transaction from sa POEA, they just have to cross the street. Kapag nagsimula na ang operasyon, hindi na kailangan pang kumuha ng online appointment ang mga OFW upang makakuha o makapag-renew ng passport. They just have to drop in, bringing with them yung mga required documents as proof na OFW sila, like valid employment contract and mga plane ticket. Habang hindi pa nagbubukas ang OFW Passport Center sa Ortigas, maglalaan muna ng OFW lane ang DFA consular offices sa iba't ibang lugar sa bansa. Isang pribilehyo para sa seaman na si Mark ang paglalaan ng special lane para sa kanila. Halos 20 minuto lang ay natapos na siya sa pagpaparenew ng kanyang Philippine passport. Actually, bakasyon ko ngayon. Nung May 4 ako nagbumaba. Tsaka ngayon, inasikaso ko agad yung mga papeles ko para next contract naman, kompleto na agad. Ayon kay ASEC Charles Jose, nais lang nilang ipakita sa mga OFW ang kanilang pagpapahalaga sa malaking naiaambag nila sa bansa. Samantala, bukod sa passport center na ilalaan sa OFWs, ay mas pinadali na rin ang pagkuha ng online appointment sa e-passport system. Starting June, when we already have our new reservation system in place, yung mga hindi darating sa kanilang appointment will not be allowed to make another appointment for the next 30 days or 1 month. 47% o katumbas ng 800 appointment slots ang mga nagpa-appointment ngunit hindi pumupunta para sa pagproseso ng kanilang passport. Daan-daang OFWs ang tinatayang pumipila araw-araw upang mag-ayos ng kanilang passport. Malaking tulong at kumbinyente ang pagkakaroon ng OFW courtesy lane lalo na sa mga umuwi lang dito sa Pilipinas para sa pagpaparenew ng kanilang dokumento. Aiko Miguel, UNTV News Worldwide. Ipinagutos na ang mandatory evacuation sa paligid ng umapaw na Brazos River sa Texas dahil sa patuloy na pagbuhos ng ulan. Samantala, naglabas ng advisory ang Amerika sa mga mamamayan nito sa Europa sa posibleng pag-atake ng mga terorista ngayong summer season. Yan at iba pang balitang abroad sa ulat ni Marge Navarro. Sa Amerika, nagbabala ang Amerika sa mga mamamayan nito na nasa Europa sa bantang pag-atake ng mga terorista. Ayon kay US State Department spokesman John Kirby, bagamat wala silang natatanggap na direktang pagbabanta, kailangang bigyan ng warning ang kanilang mga mamamayan dahil sa idaraos na malalaking events tulad ng Tour de France, European Football Championship at World Youth Day. Nilinaw ni Kirby na babala lamang ito at hindi nila pinagbabawalan ang kanilang mamamayan na bumiyahe sa Europa. Nananatiling nakataas ang alerto sa buong Europa dahil sa mga nakaraang pag-atake sa Paris at Brussels. Samantala, ipinag-utos na ang mandatory evacuation sa mga nakatira malapit sa Bravo River sa Texas dahil sa matinding pagbaha. Patuloy na tumataas ang level ng tubig sa ilog, bunsod ng walang tigil na buhos ng ulan. 6 na ang nasawi sa flash floods dulot ng severe weather system sa Texas. Ayon sa mga forecaster, asahang magpapatuloy pa rin ang pag-ulan hanggang sa mga susunod na araw. At sa Venezuela, ipinahayag ng pinakamalaking airline company sa Latin America na LATAM Airlines na nakabase sa Chile na sususpindihin nito ang biyahe sa Venezuela. Ayon sa kumpanya, ito ay dahil sa tinatawag na economic scenario doon. Ang desisyong ito ay kasunod rin ng nakatakdang pagsususpinde ng German Airlines na Lufthansa sa biyahe nito sa Venezuela. Ayon sa mga airline company, wala na rin umano silang kinikita dahil sa patuloy na pagbagsak ng currency ng Venezuela. Bumagsak ang ekonomiya ng Venezuela dahil sa pagbaba ng halaga ng langis na siyang pangunahing pinagkukunan ng income ng bansa. Marge Navarro, UNTV News Worldwide.
Samantala, alamin naman natin ang mga balita sa entertainment kasama si Thalia Javier. Salamat, Atty. Reg. Muling nagkamit ng record ang world's largest green diamond na tinaguriang the Aurora Green matapos itong maibenta sa isang auction sa Hong Kong sa halagang mahigit $16.8 million. Ayon sa chairman ng Christie's Asia Pacific, nakatakda lamang sanang maibenta ang 5.03 carat fancy vivid diamond sa halagang $250 milyon. Ngunit nahigitan pa nito ang dating 6.13 carat fancy green diamond na naibenta noong 2014 sa halagang $3.6 million. Tumanggi nang mapangalanan ang bidder ng diamond. Sa mga bike enthusiasts, siguradong mag-e-enjoy kayo sa paglilibot ngayon kapag bumisita kayo ng Copenhagen, Denmark. Binuksan na sa publiko ang karagdagang bike lane sa syudad. Ang 13-kilometer Harbor Circle ay karagdagan sa umiiral na 350-kilometer bike lane sa syudad. Dahil dito, mas lalong may enjoy ang pagbibisikleta dahil maliban sa mga may kitang magagandang landmarks ay madadaanan rin ang napakalawak na harbor bath. Kung wala ka namang bike, may nakahandang na mga bicycle rental shops sa paligid. Tinatayang umaabot sa mahigit 40,000 cyclists ang dumadaan araw-araw sa Harbor Circle na isa sa mga pinakamaraming cyclists sa buong mundo. Para naman sa mga nagnanais i-challenge ang kanilang acrophobia o fear of heights, binuksan na sa Beijing, China ang isa sa pinakamalaking viewing platform sa buong mundo. Ang suspended bridge na may haba ng 32.8 meters ang kasalukuyang pinakamahaba sa buong mundo at may lawak na 415 square meters. Mula sa platform, matatanaw ng mga turista ang kilalang Stone Forest Valley sa taas na 768 meters above sea level. Dahil sa nakakalulang view, ilang turista ang hindi na makapaglibot sa platform. Ang glass platform ay sinimulang buksan sa publiko noong May 1. At yan ang ating mga balita sa entertainment ngayong gabi. Ako po si Thalia Javier. Balik sa inyo, Atty. Reg. Maraming salamat, Thalia. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.